Louie, apo! Ano to nababalitaan ko na nakikipagmabutihan ka daw kay Mabel? Totoo ba yon, ha? Ay naku, Lo. Ang dami talagang tsismoso dito sa inyo, no? Mali-mali ang pinapaabot sa inyong balita. Eh di ibig sabihin hindi totoo. Mabuti naman kung ganon. Ang totoo po kasi niyan, Lo. Nobya ko na po si Mabel. Ano ka mo? Por Diyos por Santo, abay sigurado ka na ba dyan sa ginagawa mo, ha? Ako'y kinikilibutan. Bakit naman po, Lo? Dahil po ba sa hindi nakatulad noon yung klase ng ligawan ngayon? Isa na rin yun. Pero bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae dito sa Negros, ayun pang nagustuhan mo? Aba, hindi na po ako lugi dun, Lo. Maganda, sexy, makinis saka malaki ang... Damuho kang bata ka. Lahat ng binanggit mo ay puro panlabas na anyo lang. Kumusta naman ang ugali? Abay, baka hindi mo alam. Hindi magandang klase ng babae ang si Mabel. Lolo naman, bakit naman po ganyan ang sinasabi nyo? Kilala ko po si Mabel. Mabait siya at mahal niya po ako. Abay, kilala. Sigurado ka ba? Anong alam mo sa kanya, Aber? Alam mo bang si Mabel ay may masamang reputasyon dito sa amin? May mga naririnig ako na hindi maganda tungkol sa kanya. Lolo, chismis lang po yun. Mga pakalat ng marites. Hindi naman po lahat ng naririnig natin ay totoo. Bakit hindi niyo po muna siya bigyan ng pagkakataon na makilala kung sino po siya? Gusto mo bang batukan kita dyan, ha? Hayop ka at ako pang pagsasabihan mo niyan Ako ang taga dito at hindi ikaw. Lahat ng tao dito, kilala ko. Dito na ako tumanda. Teka, Lo. Ba't naman po kayo nagagalit? Relax lang po ang puso nyo. Lo, totoo naman po na chismis lang ang mga yun Mabait po talaga si Mabel, Lo. Hindi totoo yung mga naririnig nyo tungkol sa kanya. Promise. Hindi lang yun basta chismis, apo. Makinig ka sa akin mabuti. Lahat ng kwento dito may pinagkukunan. May dahilan at hindi lang basta'y pinagkakalat. Kumbaga, kapag may usok, talaga may apoy. Ayoko lang talaga na sa bandang huli, ikaw ang masaktan. Gusto ko yung pinakamainam para sa'yo. Naiintindihan ko naman po ang inaalala nyo, Lo. Pero mahal ko po si Mabel at sigurado po ako sa kanya. Sana po subukan nyo rin siyang tanggapin. Alam nyo, Lo, kung makikita nyo lang po kung gaano siya kahalaga at kaseryoso sa akin, baka magbago po ang tingin nyo. Huwag mo nang asahan. Ayoko talaga siya para sa'yo. Hindi kayo bagay. Po? Kailan pa naging di bagay ang isang gwapo at maganda? Sige, tumawa ka lang ngayon. Pero kapag nalaman mo ang totoo, tignan ko lang kung matatawa ka pa ng ganyan. Kilalanin mo muna na maigi ang nobya mo at kung anong klase ng pamilya ang meron yan. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ano po ba sila? May alam po ba kayong di magandang ugali niya o ng pamilya niya? Pwede ko po bang malaman? Naku iho, hindi naman pwedeng sa akin manggaling yan. Kasi ayoko naman pag-isipan mo kung naninirang puri. Ang sa akin lang naman paalala lang. Ikaw na ang gumawa ng paraan para malaman mo ang buong katotohanan. Natulala si Louie sa sinabi ng kanyang lolo Banong tungkol kay Mabel, ang nobya niyang taga-probinsya. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang lolo. Kilala niya ito. Ang bawat salita nito ay laging may malalim na kahulugan. Sa pagkakataong yun, malinaw na hindi sang-ayon si Lolo Banong sa relasyon niya kay Mabel at hindi niya maiwasang magtanong kung ano at bakit. Naguguluhan siya. Si Louie ay 27 taong gulang, nakatira sa lungsod kasama ang kanyang mga magulang na abala sa kanilang negosyo. Sa kabila ng buhay sa lungsod, madalas siyang umuwi sa Negros, ang probinsya ng kanyang ina. Tuwing bakasyon o kapag gusto niyang makahanap ng katahimikan, sa Negros naninirahan si Lolo Banong, mag-isa sa tahimik na baryo. Kilala ang matanda bilang isang albularyo at respetadong lider sa kanilang lugar. Matalino, mabait at mapanuri. Si Lolo Banong
ay isang taong palaging hinahangaan ni Louie. Halos taon-taon na binibisita niya ang kanyang lolo. Ginagawa niya ito hindi lang para magpahinga, kundi para makalayo rin sa mabilis at magulong buhay sa lungsod. Sa Negros, ang oras ay tila mas mabagal. Ang hangin ay sariwa, ang tanawin ay payapa, at ang kalikasan ay nagbibigay sa kanya ng panibagong sigla. Sa huling bakasyon niya, dala niya ang balita tungkol kay Mabel. Umaasa siyang matutuwa ang kanyang lolo dahil sa wakas ay may babae na rin siyang sineryoso, pero naging kabaligtaran ang kinalabasan. Napakaraming babala ang sinabi ng kanyang lolo na nung una ay hindi niya maintindihan kung bakit. Pero mahal talaga niya si Mabel at handa niya itong ipagtanggol sa lahat kung kinakailangan. Para sa kanya, tama lang na panindigan niya ang dalaga dahil ito ang unang beses na totoong tumibok ang puso niya sa isang babae. Nangyari ang kwentong ito taong 1997 pa. Nakilala niya ang dalaga sa isang sayawan na naganap sa plaza ng baryo. Nagdiriwang noon ng pista at tampok ang tradisyonal na baile kung saan ang mga dalaga ay nakapalibot sa gitna ng plaza habang ang mga binata naman ay pumipili ng kanilang isasayaw o kapareha. Sa gabi ng kasiyahan, unang nasilayan ni Louie ang kagandahan ni Mabel. Maputi, maganda, at makinis ang balat niya. Maliit ang kanyang muka, na binagayan ng isang mapulang labi at mapungay na mga mata. Parang sa paningin ng binata ay may lahing Kastila ito dahil sa kakaiba nitong ganda. Agad na nabighani ito o na love at first sight siya sa dalaga. Kaya naman, hindi niya na pinalagpas pa ang pagkakataon na sa unang tugtog pa lang ng musika ay agad niya nang isinayaw ito at nakipagkilala. Nagtapos ang gabing yon na walang ibang lalaki na nakasayaw ang babae dahil bawat tugtog ay mabilis niyang nilalapitan ito para muling maisayaw. Parang ayaw niyang palampasin ang bawat saglit na di mapalapit dito. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Louie. Pagkatapos ng sayawan, agad niyang sinimulan ang kanyang panliligaw sa babae. Sa tulong ng mga kaibigan na nakilala niya sa baryo, nalaman niya ang tirahan ni Mabel. Sa ikalawang gabi, dumiretso si Louie sa bahay ng dalaga. May dalang mga regalo hindi lamang para kay Mabel, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Nagdala siya ng mamahaling bulaklak at tsokolate para sa dalaga at pagkain na maaaring pagsaluhan ng kanilang pamilya. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kung nakaabala po ako. Aba anak, ang dami mo naman dala. Ano ba ito? Konting regalo lang po para kay Mabel at sa inyong pamilya. May dala rin po akong pagkain para sana'y mapagsaluhan nyo. Nako iho, bakit nag-abala ka pa? Napakagalante mo naman. Louie, ang sweet mo naman. Halika na, pumasok ka. O sige, halika iho. Tamang-tama, kasabay ka namin sa hapunan. Ay, nakakahiya naman po. Pero sige po, salamat po. Mabait naman ang pamilya ni Mabel, ngunit kapansin-pansin ang pagiging mahiyain ng mga ito. Habang kumakain, halos hindi sila magsalita at madalas na nakayuko lang. Napansin din ni Louie na bagamat magana silang kumain ng mga pagkaing nakahain sa mesa, ni isa man sa kanyang mga dalang pagkain ay hindi nila ginalaw. Pagkatapos ng hapunan, inaya siya ni Mabel sa labas ng bahay at naupo sila sa mga upuang nasa kanilang munting hardin. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagsalita si Mabel upang ipaliwanag ang ikinilos ng kanyang pamilya. Sensya ka na ha, kung hindi nila ginalaw ang mga dala mong pagkain. Sadyang ganun talaga sila eh. Maingat pagdating sa pagkain. Hindi sila basta-basta kumakain nang galing sa hindi nila lubos na kakilala. Ganun ba? Oo, wag mo sanang masamain yun. Hindi naman sa hindi nila na-appreciate ang effort mo. Sadyang likas lang sa kanilang pagiging maingat. Lalo na't
Hindi sila sanay tumanggap ng pagkain mula sa ibang tao. Naiintindihan ko naman yun. Basta't nagustuhan nila ang ibang dala ko, masaya na ako. Nagustuhan nila, promise. Nahihiya lang talaga sila. Pero huwag ka mag-alala. Nasanay na rin ako sa ganyan. Mabuti na lang pala at ikaw ang napili kong ligawan. Ibang klase ka talaga, Mabel. Laging iniisip ang nararamdaman ng iba. Ako pa ba? Pero sa susunod na pagbisita mo, huwag ka na magdala ng pagkain. Maski anong dalhin mo, ayos na yun. Basta wag lang pagkain. Tahimik na tumango si Louie. Tinanggap ang paliwanag ng dalaga. Hindi niya ipinahalata ang bahagyang pagdadalawang isip na naramdaman niya. Ngunit sa halip ay nagpasya siyang unawain na lamang ang nakagawiang asal ng pamilya nito. Ilang linggo lang niyang niligawan ang babae. Bagay na labis niyang ikinagulat. Hindi niya inaasahan na magiging mabilis ang sagot nito, lalo na't ang alam niya, mahirap mapasagot ang isang babaeng probinsyana. Gayunpaman, hindi yun naging isyu kay Louie. Mahal niya si Mabel at talagang niligawan niya ito dahil gusto niya itong maging nobya. Sa kanilang relasyon, naging maligaya si Louie. Wala silang nagiging malaking problema. Bagamat hindi masyadong madaldal ang mga magulang ni Mabel kapag naroon siya, hindi rin naman siya pinakikitaan ng anumang masama. Tahimik lang ang mga ito, ngunit maayos ang pakikitungo. Ngunit may isang bagay na hindi niya maiwasang mapansin sa tuwing dumadalaw siya. Hindi pa rin ginagalaw ng pamilya ni Mabel ang mga pagkaing dinadala niya. Kahit anong subok niyang magdala ng masarap na pagkain, palaging nananatili ang mga ito na hindi nagagalaw. Minsan, sinabihan na rin siya ni Mabel na itigil na ang pagdadala ng pagkain. Ipinaliwanag nito na talagang maselan ang kanyang pamilya pagdating sa pagkain mula sa ibang tao. At mas maigi na lang daw kung wala siyang dalin. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Louie ang ganitong asal, sinunod na rin niya ang sinabi ni Mabel. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanilang relasyon kaysa sa maliit na bagay. Bakit bigla ka na tahimik dyan? Parang ang lalim ng iniisip mo. Bahagyang nagulat si Louie sa biglaang pagsasalita ni Lolo Banong. Natigil din siya sa pag-iisip at hindi alam kung ano ang isasagot sa kanyang lolo ng mga oras na yon. Ano ba yung iniisip mo? Sabihin mo nga sa akin. Lo, hindi ko na lang po nobya si Mabel. Ang totoo po niyan inalok ko na po siya ng kasal. Ano ka mo? Nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Damuho kang bata ka. Wala ka pang halos 2 buwan dito mag-aasawa ka na kagad. Ganun ho talaga siguro kung kayo talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Napakamot na lang sa ulo si Louie habang pinagmamasdan ang kakaibang reaksyon ng lolo niya nang sabihin niya dito ang tungkol sa naging desisyon nila ng nobya na magpakasal agad-agad. Sabi ko sa'yo, pag-isipan mo ang bagay na yan, apo. Ang pag-aasawa ay hindi parang isang kanin na kapag isinubo mo at napaso ka, ay maaari mong iluwa. Kilalanin mo muna, iho, bago mo pakasalan. Nakikiusap ako sa'yo. Pero Lo, hindi na po ako pwedeng umatras. At bakit naman? Lo, nahuli po kasi kami ng mga magulang niya na nagtatalik Abat siraulo ka talaga, bata ka. Bakit mo ginawa yon? Sa puntong yon ay pinagpapapalo si Louie ni Lolo Banong ng hawak niyang baston. Panay ang mura nito sa apo dahil sa kanyang ginawa. Noon lang nakita ng binata na totoong nagalit ang kanyang lolo. Nung una, akala niya ay nagbibiro lamang ito ng paghahambalusin siya. Pero nang makita niyang sumungaw sa mga mata ng lolo niya ang luha at namumula na rin ang pisngi, ay napagtanto niyang galit na galit nga ito. Ngunit inintindi na lang yon ni Louie, lalo na't alam naman niyang ganun talaga ang mga matatanda. Konserbatibo pagdating sa usaping sexual at alam niyang masama ang ginawa nila ni Mabel. Hinintay niyang kumalma ang matanda. Binigyan niya ito ng malamig na tubig
at saka tinapatan ng bentilador. Nang ayos na ang pakiramdam nito, ay sa kanya sinabi ang tungkol sa pamamanhikan. Lo, sa 1 linggo po pala yung napag-usapan namin na araw ng pamamanhikan natin sa kanila. Mamanhikan ka mag-isa mo! Lolo naman, sino na lang po makakasama ko na makipag-usap po sa mga magulang niya kung di niyo po ako sasamahan? Tawagan mo mga magulang mo at sila ang bahalang kumastigo sa'yo. Ay nako, pambihira kang bata ka. Lo, tinawagan ko na po sila mama at papa pero may business meeting daw po sila eh. Importante daw po yun at di po sila pwedeng lumiban. Mukhang mas importante pa nga yun kaysa sa anak nila eh. Naman sa pinagtatanggol ko sila. Pero ikaw naman kasi, ura-urada ka. Abay para ka naghahabol, kabata-bata mo pa. At saka yung ginagawa nila para sa iyo yun, hindi yung para sa kanila. Para sa kinabukasan mo. Nako, hindi rin po. Yung ginagawa nila, para po sa kanila yun. Hindi ko naman kailangan yun eh. Presensya nga nila, di nila maibigay. Di nila ako mapagbigyan. Baka sa pananalita ni Louie ang matinding tampo sa kanyang mga magulang. Sa loob kasi ng halos 2 dekada ay masyado silang naging abala sa paghahanap buhay at pagpapayaman. Dahil sa uri ng negosyo nila, pakiramdam niya ay kinalimutan na siya ng mga ito. Palagi siyang nag-aantay ng limos ng pagmamahal at atensyon. Marami silang mga hindi natunghayang mga ganap sa buhay niya. Mga birthdays, first communion, mga awarding ceremony, parents' day, graduation at iba pa. Maski pa naman sa pagpapakasal ko ayaw nila magpakita. Pero ayos lang naman. Sanay naman na ako. Sus! Huwag ka na magtampo sa mga magulang mo. Hindi naman sila tumatambay lang o nagpapakasarap sa buhay. Nagtatrabaho sila. Nagsisikap. Tama na yan. Paano nga? Sino po ang sasama sa akin kung lahat kayo ayaw niyo akong suportahan? O sasasa! Sige na! Sasamahan na kitang damuho ka. Talaga po? Talaga lo? Sasamahan niyo na ako? Halos magtatatalon na parang bata si Louie nang pumayag na ang kanyang lolo sa pamamanhikan. Oo nga, abay sinabi ko na sa'yo. Pero habang hindi pa dumarating ang araw na yon, pwede ba? Pag-isipan mo muna ito ng makailang ulit. Lo, sigurado na po talaga ako. 100%. Salamat po lolo ha. Natapat sa araw ng Biyernes ang araw na napagkasunduan nila ni Mabel para sa pamamanhikan. Tulad ng inaasahan, hindi talaga umuwi ng Negros ang kanyang mga magulang. Tanging ang lolo lamang niya at si June na kaibigan ang kanyang naimbita para makasama sa pamamanhikan. Pero araw ng Biyernes, bandang hapon, ay hindi niya inaasahan ang pagdating ng pagkaing ipinaluto ng kanyang lolo. Dumating na rin ang 2 matanda na inanyayahan nito para makasama nila. Lo, ba't napakaraming pagkain yan? Hindi ba't sinabi ko na pong hindi natin kailangan magdala ng pagkain sa pamamanhikan? Abay, anong hindi kailangan? Tradisyon to, apo. Noong panahon namin, ang lalaking nagpapakita ng seryosong intensyon ay nagdadala ng pagkain sa pamilya ng babae. Tandayan ng respeto. Pero Lo, iba na po ang panahon ngayon Lo. Hindi na uso ang ganyan-ganyan. Saka napagkasunduan po namin ni Mabel na wag na ako magdadala ng kahit na ano. Importante daw po ay mapag-usapan lang na mabuti ang gaganaping kasal. Nahihibang ka na ba? Anong uso-uso sinasabi mo? Ang tradisyon ay di lang para sa kanila. Bahagi yan ng pagpapakita na kaya mong magsikap para sa mahal mo. Kaya kahit ano pa ang sabihin mo o nila, ito ang gagawin natin. Susundin natin ang nakagisnang tradisyon. Pero sobra naman po, Lo. Parang napakarami naman po niyong inihanda. Para pong piyesta na eh. Huwag kang mag-alala. Alam ko malalakas kumain ng pamilya ng nobya mo.
Kaya talaga marami akong ipinahanda. Nakakahiya po, Lo. Abay, damuho kang bata ka. Kung nahihiya ka, hindi na ako sasama. O sige na nga, Lo. Sige na. Hindi na po ako kontra. O sige, pumunta ka na doon at ako na ang bahala dito. Mabuti pa magbihis ka na at ayusin mo na yung sarili mo. Tumalikod na ang binata at sinunod na ang utos ng kanyang lolo. Samantala, lumapit sa kanya si Jun. Kabanong, sigurado ho ba kayo sa gagawin natin to? Mukhang hindi kayo kumbinsido sa pamamanhikan para sa babaeng yun, ah. Sa totoo lang, Iho, ay ayaw ko talaga kay Mabel. Bakit po kayo pumayag na mamanhikan ng inyong apo sa babaeng yun kung ganun po ang nararamdaman nyo? Wala na akong magagawa. Ayon sa kwento ng kaibigan mo, napakialaman niya na ang babaeng yun. Kumbaga tinukanan ng ahas ang mansanas ni Eva. Sa palagay ko, inakit siya ni Mabel, kaya nagawa nila ang bagay na yon. Baka hindi rin po ganon. Alam natin na lumaki sa lungsod ang apo nyo. Kaya marahil nadala lang po niya dito ang mga kaugalian sa syudad. Yung mga ganyang gawain ng magkasintahan, uso po dun eh. Hindi naman ibig sabihin na inakit siya ni Mabel. Siguro nga, John. Wala akong magagawa kung pareho nilang ginusto yun. Pero kahit kailan, hindi ko mapipilit ang sarili kong tanggapin siya ng buong buo. Sana naman, pumili na lang ng ibang babae ang apo ko. Abay talagang ayaw nyo nga po kay Mabel, ano? Pero sa bagay, ako man po, ayoko rin sa kanya at sa pamilya niya. Tama ang sinabi mo, John. Sino ba naman na magkakagusto sa kanila? Pamilya sila ng mga bastos at walang galang sa buhay ng iba. Walang iya ang dugong nananalitay sa katawan nila. Ang pangalan ng pamilya namin, mahalaga yan sa akin. Ayoko madungisan ng kahit na ano. Pero, kung mahal naman po ng apo niyo si Mabel, hindi po ba dapat mas mahalaga yun? Hindi ba't sa huli, ang kaligayahan niya ang mas dapat na unahin? John, naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pero apo ko siya, at alam kong para sa kanya, hindi lang pagmamahal ang kailangan. Kailangan niya matutong pumili ng tama. Pag-aasawa ito, hindi isang laro. Ang pamilya ang pundasyon ng lahat. Kaya kung pipilitin akong tanggapin ang desisyong ito, gagawin ko. Pero hindi ibig sabihin na natutuwa ako. Dahil hanggang ngayon, naniniwala akong may mas nararapat para sa kanya. Nagulat si Jun sa ginawang pagmumura ng matanda at sa pagtawag niya sa pamilya ni Mabel na walang hiya. Naisip niya na marahil ay may nangyaring hindi maganda sa parehas na partido, kaya gano'n na lamang ang galit nito sa pamilya ng mapapangasawa ng kanyang matalik na kaibigan. Dasal ko lang na sana'y malaman niyan tungkol sa kanyang nobya bago pa mahuli ang lahat. Bakit, Polo? Ano po bang meron kay Mabel? Iyokol sa akin manggaling. Basta maging alerto ka lang sa mga mangyayari, John. Saka kahit na anong mangyari, huwag kang titikim ng pagkain nila. Sige po, kung yan po ang gusto nyo. Mahal ko ang apo ko, John. At ayoko masira ang relasyon namin nang dahil lamang sa babaeng yun. Hahayaan kong siya makatuklas ng tunay na pagkatao ng mga yon. Pagkatapos nilang mag-usap, ay pumasok na sila sa loob ng bahay at sinundo si Louie. 7:00 ng gabi nang dumating ang pamilya ng binata sa bahay ni Mabel para mamanhikan. Napansin ng binata ang napakaraming tao sa labas ng bahay na nagdulot ng bahagyang kaba sa kanyang dibdib. Inakala niyang may masamang nangyari sa kanyang nobya, ngunit nang makita niyang sumalubong sa kanya si Mabel na may ngiti sa kanyang labi, napawi ang kanyang pangamba. Bitbit ng binata at ng kanyang pamilya ang 3 putahe ng pagkaing inihanda ng kanyang lolo bilang bahagi ng tradisyon. Habang papalapit sila sa pintuan, napansin ni Mabel ang tila pag-aalala sa mukha ng nobyo at ang hindi maalis-alis na tingin sa mga taong naroon.
Kamag-anak namin ang mga yan. Nabalitaan kasi nila ang pamamanikan nyo, kaya't dumalo sila. Gusto nila maging bahagi ng mahalagang araw na to bilang suporta sa akin na pamangkin at kapamilya. Sa mga salitang yon ay naantig ang binata. Nakaramdam siya ng inggit. Naalala niya bigla ang mga pagkukulang ng kanyang mga magulang. Muli niyang naisip na para siyang estranghero sa sariling pamilya. Ngunit sa gabing yon, pinilit niyang itabi ang lungkot na yon at mag-focus sa layunin ng kanilang pagbisita, ang ipakita ang kanyang pagmamahal kay Mabel at makamit ang basbas ng kanyang pamilya. Nasaan ang mga magulang mo? Akala ko ba ipapakilala mo na ako sa kanila? Pasensya ka na, Mabel, ha? Pero siguro sa ibang araw na lang kasi may hindi inaasahang business trip eh. Sige, hayaan mo na. Importante naman na dumating ka. Teka, ano ba yung mga dala nyo? Di ba pinag-usapan na natin to? Hayaan mo na yan. Yan ang gusto ni Lolo eh. Halika na dun sa loob para masimulan na natin ang pag-uusap. Sa pagpasok nila sa bahay ay nakita na kagad ng binata ang nakahandang mahabang mesa na puno ng mga plato, baso, kutsara at tinidor. Napakadaming pagkain ang nakahain. Umupo ang mga kasama ni Louie sa inilaang upuan para sa kanila, habang ang pamilya naman ni Mabel ay tahimik na naghihintay ng pagsisimula ng usapan. Nagpalitan muna ng simpleng pagbati ang dalawang panig. Louie, sa totoo lang, ay di kami makapaniwala na talaga mag-aasawa na itong anak namin. Pero bago ko ibigay ang basbas sa inyo, meron lang kaming isang bagay na gustong ipakiusap sa'yo. Ano po ba yon, Tay? Ayaw naming iuwi mo si Mabel sa lungsod pagkatapos ng kasal. Dito kayo titira sa lupang ibibigay namin sa inyo. Papayag ka ba? Kung yun po magiging desisyon ni Mabel, Nay, Tay, tatanggapin ko po. Anong masasabi mo, Mabel? Okay lang naman po sa akin. Pero gusto ko, Louie, ikaw na ang bahala sa pagpapatayo ng bahay natin. Gusto ko yung malaki, ha? 2 o 3 palapag. Para katulad ng mga bahay na nakikita ko sa TV, saka dun sa bayan. Walang problema, mahal. Pagsusumikapan ko yan para sa atin. Abay, ayos na kung ganon. Basta yung lupa, parte na yan ng suporta namin sa inyo. Pero ang pagpapatayo ng bahay, responsibilidad nyo na bilang mag-asawa. Opo, wala po kayong dapat na ipag-alala. Ngayong malinaw na ang usapan, ibinibigay ko na ang basbas namin sa inyong dalawa. Salamat po, Inay, Itay. Salamat po. Hindi po kayo magsisisi sa pagbibigay ng tiwala sa akin. Louie, nabalitaan pala namin na galing ka sa mayamang pamilya. Baka naman pwedeng tulungan mo rin kami sa mga gastusin sa bahay namin. Alam mo na, mahirap lang kami. Oo nga naman, Louie. Ang dami-dami mo naman pera, di ba? 1,000 lang, parang barya lang siguro sa iyon. Baka naman pwedeng abutan mo rin kami kahit kaunti. Opo, wala pong problema. Tutulong po ako sa abot na makakaya ko. Pero siguro po, mas mainam po na yung kasal muna namin ni Mabel ang pag-usapan natin. Ay nako, Louie, ano ba naman yung magbigay ka ng konting ayuda dito sa pamilya ni Mabel? Gusto mo bang isipin namin na kuripot ka, ha? Po? Kaya mo nga magpatayo ng bahay na malaki. Siguro naman ay hindi mabigat sa'yo na magbigay ka rin ng tulong sa amin. Baka pwede mo naman bigyan ng panimula sa negosyo tong ate ko. Saka ako. Pautangin mo na rin. Negosyo po? Ano po bang klaseng negosyo ang plano nyo? Inay, tiyo. Plano namin magtayo ng isang mini grocery. Sana dito sa bayan. Medyo malaki ang puhunang kailangan. Pero tiyak na magtatagumpay yun. Ikaw na ang bahala sa kapital, ha? Tutal magiging manugang naman kita eh. Mahal, baka naman kaya mo. Para rin naman ito sa pamilya ko. Sige po. Pero hindi ko po maipapangako na mabibigay ko po kagad kasi may mga plano din po ako para sa aming dalawa ni Mabel. Aba,
Hindi naman sobra yung hinihingi namin, iho. Yung iba nga nagpapakasal dito sa amin lupa, mga alagang hayop o pera ang ibinibigay nila sa mga magulang ng babae. Di pa yun mga kasing yaman mo ha, pero kaya nilang magbigay. Oh, kung talagang mahal mo ang pamangkin ko, dapat magagawa mo ang lahat. Aba, kung di mo kayang gawin, Mabel, mag-isip ka ulit kung tama ba ang desisyon mo magpakasal dito. Tama na nga po yan. Mahal ko po si Louie at hindi na magbabago ang isip ko. Papakasalan ko po siya. Habang tumatagal ang nagiging pag-uusap ay puro pagsang-ayon na lang ang ginawa ni Louie. Noon niya na-realize na hindi rin pala talaga biro ang pagpapakasal. Maraming responsibilidad na dapat gampanan. Maraming kahilingan ang dapat niyang tugunan. Aminado siya sa sarili na hindi niya ito napaghandaan. Ginawa niyang sumang-ayon at magbitaw ng napakaraming pangako para hindi lang mapahiya ang kanyang pinakamamahal na babae. Sa wakas ay nagkasundo na ang dalawang panig. Nag-aya na ang ibang kamag-anak ni Mabel at sinabing ihahanda na ang iba pang pagkain. Bukod pa pala sa mga nakahanda sa mahabang lamesa, ay meron pa silang ibang inihanda. Ngunit bago yun ay nagpaalam na muna si Lolo Banong na lalabas upang manigarilyo kasama ang kanyang mga kaibigan at si June. Naiwan si Louie sa loob kasama si Mabel. Ang iba pang kamag-anak ng babae kabilang ang kanyang mga magulang ay tumulong sa pagsasaayos ng mga pagkain sa lamesa. Naamoy ng binata ang ipinasok na bagong putahe. Humahalimuyak sa loob ang amoy ng sinabawang putahe na yon. Umuusok-usok pa ang kasirola. Abat, napakabango naman ng ulam na yan. Mukhang nakakagutom ah. Nagbaluto ako ng espesyal na pagkain para sa'yo, mahal ko. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Alam mo bang itong pagkain na to ay siyang pinakapaborito ko sa lahat ng mga pagkain? Talaga, mahal ko? Salamat ah. Siya nga pala, ipapahanda ko na rin yung mga pagkain dala namin para naman maisama sa mga handa. Agad na napansin ni Louie ang biglang pagsimangot ng kanyang nobya. Oh, ano namang mukha yan? Kasi naman ikaw ang kulit mo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na huwag ka magdadala kasi madami na silang lulutuin dito. Tumaas ang boses ng dalaga. Panay din ang irap nito na parang napakalaki ng nagawang kasalanan ni Louie. Ano bang masama sa pagkain namin? Saka, kung di kakainin ng tatay mo, pwede namang yung ibang bisita niyo ang kumain, di ba? Ano ba, Louie? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi naman sa ayaw ko sa dala nyo. Pero parang ang dating kasi, parang ayaw nyo sa mga handa namin. Parang iniinsulto nyo kami. Kaya naman namin kayong ipaghanda. Nagulat ang binata sa sinabing yun ni Mabel. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Kinalma niya ang kanyang sarili at hinawakan ng kamay ng nobya. Inilagay yon sa kanyang dibdib. Mahal, bakit ganyan ang iniisip mo? Wala namang kaming masamang kahulugan sa pagdadala namin ng pagkain. Ang sabi kasi ni Lolo, tradisyon daw yun na dapat sundin. Gusto lang namin magpakita ng respeto sa pamilya mo. Respeto? Para sa akin hindi. Alam mo bang pinaghirapan namin ng pamilya ang mga handa dito? Tapos magdadala kayo ng para sa sarili nyo? Ano na lang ang iisipin ng mga kaanak ko? Huwag na nating gawing malaking issue to, mahal. Alam kong pinaghirapan nyo yung mga handa. Pero ganun din naman kami. Pinaghirapan din ng lolo ko yung niluto nila. Ayoko masayang yung effort niya at ng mga kaibigan niya. Sige na nga, bahala kayo. Pero kapag kasal na tayo, hindi na pwedeng ganyan ha. Dapat kapag may napagkasunduan tayo, yun dapat ang masusunod. Hindi ang lolo mo o kahit na sino man tao. Oo na. Promise, last na to. Sige na, ngiti ka na ulit. Ikaw din, papangit ka niyan kapag nakasimangot ka. Talaga? Pangit ako? Hindi, biro lang. Pasensya ka na, mahal ha. Siguro, nasanay lang ako dito sa amin na kami ang laging bida kapag merong ganitong okasyon.
Mga kamag-anak ko kasi, mahihilig yan magsalita ng mga puna. Alam mo na, ayoko lang na napapahiya si na inay at itay. Okay lang yun. Naiintindihan ko na. Pero sana rin, hayaan mo ko magpakita ng pagmamalasakit din sa pamilya mo sa paraang alam ko ha. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan natin mag-alala sa sasabihin ng iba. Sige na nga, mahal. Basta, ipaliwanag mo yan sa tatay ko, ha? Ayoko nang masermonan kasi ulit. Iyaan mo na ako doon, mahal. Ang mahalaga, tayo ang magkasundo. Samantala, habang nag-aantay ang lolo niya sa kanyang apo, ay tila hindi ito mapakali. Lumapit si Jun sa kanya na nag-aalala. Kabanong, ba't parang di po kayo mapakali? Mabigat ang loob ko sa mga napag-usapan kanina. Pati yung mga kondisyon na hinihingi nila. Alin ho ba dun? Ang hindi niyo nagustuhan. Mukhang maayos naman po naging kasunduan, di ba? Abay parang nilista lahat ng gusto nila eh. Hindi ko tuloy alam kung talagang para sa kasal yun o gusto lang nilang siguraduhin mapapakinabangan nila ang apo ko. Napailing-iling pa ang matanda, sabay ng mabilis nitong paghit-hit buga sa sigarilyo. At iyang Mabel na yan, narinig mo ba? Gusto niya ng malaking bahay na parang mansyon. Abat dinaig pa ako. Hindi ba nila alam na wala pa namang trabaho yung apo ko? Hindi pa nga sigurado kung kaya niyang buhayin ng mga pangarap ng babaeng yan eh. Bay kung sa bagay, may punto nga po kayo. Parang inilalako nila ang anak nila na kapag hindi ka nagbayad, abay hindi makukuha si Mabel. Hindi nga rin ako sigurado kung talagang gusto ba talaga ng apo ko na pakasalan ng babaeng yan. Masama talaga ang kutob ko. Ako man po, maganda si Mabel, pero kilala ko si Louie. Parang di ako makapaniwala sa mga ginagawa niya. Abay, kilala kong numero 1 babaero ang taong yan sa lungsod. Hinahabol-habol na mga babae tapos, no? Aba, hindi kaya nagayuma ang apo nyo? Nadali mo! Nadali mo! Yan! Yan ang gusto kong sabihin kanina pa. Abay kung ganun, delikado ka, Banong. Ewan ko ba yun? Pakiramdam ko, masyado siyang hawak ni Mabel. Ang gusto nila itali ang apo ko. Gusto nilang mapasailalim sa mga palad nila si Louie. Sa tingin niyo po ba dapat kinontra natin yung ilang naging usapan kanina? Ayokong pahiyain ang apo ko, Jun. Kaya hindi na lang ako umimik kanina. Pero kung tama ang hinala natin, kailangan natin buksan ang mga mata niya. Kailangan nating iligtas ang kaibigan mo. Iligtas? Abay, para saan po? Sa pamilya ng babaeng yan. Tumigil sila sa pag-uusap nang makitang palapit na si Louie. Lo, ipasok na po natin ang mga pagkain. Ay, ganun ba? Sige po. Jun, mga kasama, tara na sa loob at kakain na. Dali natin yung mga pagkain. Maingat nila tong binuhat at habang naglalakad sila, napansin nila ang masasamang titig ng mga tao sa paligid. Ngunit sa halip na magpaapekto, ay hindi na lang nila ito pinansin. Lalo na si Louie na ang atensyon ay nasa nobya na nakaabang sa kanya at nakatayo sa may pintuan. Pagpasok sa bahay, maingat nilang inilapag ang mga pagkaing dala sa mahabang lamesang nasa gitna ng sala. Habang abala si Louie sa pag-aayos ng mga pinggan, napansin niyang nag-uusap ang ilan sa mga kamag-anak ni Mabel. Halatang pinipigil ang kanilang mga sarili na magkomento. Maya-maya pa, tila sinadya, may nagpasok ng isa pang lamesa mula sa kusina. Sa harap ni Louie at ng kanyang mga kasama, isa-isa nilang inilipat doon ang mga pagkaing dala ng maglolo. Natahimik ang binata. Hindi niya maintindihan kung bakit nila ito ginawa, ngunit malinaw ang naging mensahe. Nais nilang ihiwalay ang pagkaing dala mula sa mga inihanda ng pamilya ni Mabel. Napansin ni Louie noong mga sandaling yon ang bahagyang pagsimangot ng kanyang lolo, ngunit nagkunwari na lang siyang hindi pansin ang sitwasyon. Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng mga plato at baso.
pinili niyang maging kalmado at huwag magpaapekto. Nang matapos siya, ay nilapitan niya ang kanyang lolo. Lo, ganito po ba talaga ang pamamanhikan sa probinsya? Parang ang komplikado kaysa sa inaakala ko. Huwag ka na lamang iimik sa mga nakikita mo. Nagsimula na ang kainan at kagad na napansin ng binata na walang lumapit o tumitikim man lang sa mga pagkaing dala nila. Ang mga yon ay mabusising niluto ni Lolo Marsing, isang kilalang mahusay na tagaluto sa baryo. Ngunit kahit ganoon ang reputasyon ng matanda, nanatiling buo at hindi nagalaw sa lamesa ang mga pagkain. Samantalang dinumog naman ang sa kabila. Sa kabila ng pananahimik ni Louie, ay ramdam niyang nainsulto siya. Alam niyang masarap ang mga pagkain yon. Sigurado siya dahil nasubukan na niya ang luto ng matanda. Ngunit sa pagkakataong yon, tila hindi binigyang halaga ng pamilya at kaanak ni Mabel ang kanilang pinaghirapan. Nanatili siyang maingat, nagmamasid at nagpipigil ng damdamin. Ayaw niyang masira ang mahalagang araw na yon, lalo pat halatang masaya ang pamilya ng dalaga. Ay nako, pasensya ka na lolo ha. Baka hindi lang siguro nila nakasanayan na tumikim ng pagkain galing sa iba. Bulong niya sa kanyang lolo Banong. Kain na rin po tayo, lo. Alam mo, kaya hindi nila ginagalaw ang mga pagkain natin kasi mabaho ito sa kanilang pang-amoy at di nila to basta-basta makakain. Biglang napagawi ang tingin ng binata sa mga batang naroon na napapatakip ng mga ilong kapag napapalapit sa lamesa kung saan nakalagay ang mga dala nilang pagkain. Samantala, napansin din ni Louie na ang mga kasamahan nila, kabilang na ang kanyang lolo Banong, ay hindi rin kumukuha ng pagkain mula sa mesa ng mga kamag-anak ng kanyang nobya. Tila kontento na ang mga ito sa mga pagkaing dala nila at hindi man lang tinitingnan ang mga pagkain sa kabila. Nagdulot ito ng pagkalito kay Louie. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa dalawang partido. Gusto niyang magtanong pero hindi niya alam kung paano ito tatanungin nang hindi nagdudulot ng sama ng loob sa alinmang panig. Habang nagmamasid sa paligid ang binata, ay tinawag siya ni Mabel at pinalapit. Nakangiti ito sa kanya at ipinapakita ang isang mangkok na may umuusok na sabaw. Mahal, tikman mo tong sabaw na pinahanda ko para sa'yo. Sigurado ako magugustuhan mo to. Sigurado ka ba talagang masarap to, mahal? Kung hindi to masarap, edi sana hindi to blockbuster ngayon. Tingnan mo. Itinuro ni Mabel ang kanyang mga kamag-anak na nakapila sa malaking kaserola ng sabaw. Sige. Susubukan ko, mahal. Inabot niya ang mangkok mula kay Mabel at habang inaamoy ito, naramdaman niya ang init na umakyat sa kanyang pisngi. Mahal, mas mabango pala to sa malapitan. Sabi ko na sa'yo magugustuhan mo. Amoy pa lang yan ha. Alam mo, espesyal ang sabaw na to. Talagang sinidya kong ipaluto yan dahil gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Ngumiti si Louie at nagpasalamat, pero habang hawak niya ang mangkok at kutsara, tila biglang nakita niya na may ilan siyang kasamaan na nakatingin sa kanya. Lalo na ang kanyang lolo na tila hindi natutuwa sa ginawa ni Mabel. Sa kabila nito, hindi niya na pinansin ang pag-aalala at tinikman na ang sabaw. Mainit ito at may kakaibang tamis at alat na perpekto ang timpla sa kanyang panlasa. Hindi niya mapigilan ang mapahanga. Aba, masarap nga. Kakaibang lasa nito Masarap pa to sa bulalo. Talaga? Sabi ko na sa'yo magugustuhan mo talaga yan. Alam mo ba na minana pa namin ang recipe na yan sa mga ninuno namin? Kaya maswerte ka kasi natikman mo ang espesyal na lutong yan. Muling humigop si Louie ng sabaw. Hindi ito tulad ng mga karaniwang niluluto niya o ng mga nakasanayan niyang kainin sa lungsod.
May kakaibang linamnam ang sabaw na yon na parang bumabalot sa dila. Ngunit may bahagyang pakla kapag umabot na ito sa kanyang lalamunan. Hindi maiwasan ni Louie na tingnan ang laman ng mangkok. May mga piraso ng karne na tila malambot at makatas, ngunit may kakaibang itsura. Ang kulay nito ay hindi ganap na mapula tulad ng sariwang karne, kundi may bahagyang kulay abo na parang matagal nang niluto. Ang hibla ng karne ay kakaiba rin, masyadong pino. Parang hindi galing sa hayop na karaniwang ginagamit sa mga lutong ulam na alam niya. Napansin din niyang may kasamang mga piraso ng gulay ang sabaw, ngunit ang karamihan sa mga ito ay hindi niya kilala. May mga ugat na parang sa halaman, ngunit masyadong madulas at makintab. Ang iniikot niya ang kutsara sa loob ng mangkok, may natanaw siyang isang piraso ng laman na tila may kakaibang anyo. Hindi siya sigurado, pero parang nakita niya ang hugis ng isang daliri. Napabuntong hininga siya, pinilit alisin ang iniisip at sinabihan ng sarili na baka nagkakamali lamang siya. Sa paligid, napansin niyang patuloy na pinipilahan ng mga tao ang sabaw. Sabay-sabay silang ngumunguya at tila napapasarap sa bawat subo. Sige mahal, dun muna ako sa kanila ha. Tutulong lang ako sa ibang mga ligpitin. Sige lang mahal, walang problema sa akin. Pagkaalis ng dalaga ay kinuha niya ang mangkok at dinala ito sa kanyang lolo. Lo, tikman niyo tong sabaw na to, oh. Sobrang sarap. Espesyal daw sabi ni Mabel. Tumingin si Lolo Banong sa mangkok na hawak ng binata. Bigla itong napailing. Hindi, Louie. Salamat na lang. Hindi ako kakain yan. Bay, bakit naman, Lo? Sinubukan ko na. Masarap talaga sa napakalambot ng karne. Ibang-iba to sa mga natikman ko na. Sige na, Lo, tikman nyo. Makinig ka. Hindi ko alam kung anong sikreto ng sabaw na yan. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na uulitin pantikman yan. Lo, meron po ba kayong hindi sinasabi sa akin? Mangyaring ayaw ko talaga sa akin manggaling to eh. Pero alam mo ba kung ano ang dahilan kung bakit sila ang isinama ko sa handaang ito? Ang tinutukoy ni Lolo Banong ay si Lolo Marsing at ang isa pa nilang kasamang matanda. Bakit ho ba yun, Lo? Dahil katulad ko din silang mga albularyo at may kakayahang manggamot at makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Lo, teka lang Pwede niyo po ba akong diretsahin kung anong ibig niyong sabihin? Apo, sila ang isinama ko dito kasi gusto kong makita mo sa sarili mo mga mata na niloloko ka lang ni Mabel. Lo, anong sinasabi niyo? Ang totoo niyan ay doon pa lang dapat sa bahay sasabihin na namin sa iyo ang totoo. Kaso hindi ko masabi kasi baka mamaya isipin mo, hindi kita mahal at sinisira ko ang kasiyahan mo. Pero kailangan mong malaman ang totoo, Apo. At kung talagang mamahalin mo pa rin si Mabel sa kabila ng malalaman mo, ay doon ko palang ibibigay sa inyo ang basbas ko sa inyong relasyon. Lo, hindi ko po kayo maintindihan eh. Ano po bang gusto niyong sabihin? Diretsahin niyo na nga po ako. Pare, huwag ka sana mabibigla. Pero mapapangasawa mo ay pamilya ng aswang. Hindi biro yung sinasabi mo ha. Tsaka sa panahon to naniniwala pa ba kayo sa mga ganyan? Bakit nyo to ginagawa? Yang ganyang reaksyon ang iniiwasan ko. Kaya hinayaan kung dumating tayo sa puntong tuluwi. Halika, ipapakita namin sa iyo ang katotohanan. Kinuha nila June at Lolo Banong ang mangkok na may lamang sinabawang karne. Habang nakamasid si Louie, napansin niyang pasimpleng pinataka ni June ang sabaw ng isang kalamansi. Agad na nagbago ang itsura ng sabaw. Bigla itong namula, animoy dugo na hinaluan ng tubig. Napanganga si Louie, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. June! Pambihira, ano yan? Bakit biglang namula ang sabaw? Hindi agad sumagot si June.
Tila nag-aalangan pa siya sa kanyang isasagot. Ngunit tumitig siya kay Lolo Banong na tumango bilang pagsang-ayon. Hindi ka dapat kumakain ng ganito, pare. Itinaas ni Lolo Banong ang mangkok upang tingnan itong mabuti. Napansin nilang may mga bagay na nakalutang sa ibabaw. May maliit na bagay na gumagalaw-galaw pa at ipinakita ito sa kanyang apo. Ano yan, Lo? Uod? Bakit may uod sa sabaw? Ito na ang sinasabi ko sa'yo. Kaya ayaw namin tumikim sa mga pagkain nila. Dahil mapanlin lang ang mga katulad nila. May taglay silang mahika para makapanloko. Kinuha ni Jun ang sabaw at kanyang sinuri. Napapailing ito at tila pinipigilan ang sarili na masuka. Hindi lang to basta sabaw, pare. Tignan mo, oh. May ginamit silang hindi natin dapat na kinain. Anong ibig mo sabihin, Jun? Ano yan? Anong ginamit nila? Karne ng tao, Louie. Yan ang laman ng sabaw na pinatikim nila sa'yo. Kaya napakasarap sa panlasa mo. Dahil tinimplihan nila ng mahika. Pero ang totoo, bahagi ng pagkain yan ay mula sa mga biniktima nila. Ano? Teka. Karne ng tao? Hinaan mo lang ang boses mo, Apo. Hindi nila tayo pwedeng marinig ng ganito ang pinag-uusapan natin. Maski albularyo pa kami, hindi namin kakayanin ng ganito karaming aswang. Hindi natin sila kayang labanan. Hindi, Lo. Hindi ako naniniwala na magagawa sa akin to ni Mabel. Huwag ka magbulag-bulagan, pare. Tignan mo mabuti. Kita mo ba yung mga litid na yan? Hindi yan galing sa anumang hayop. Ang pagkain mo niyan, Apo, ay bahagi ng kanilang pag-angkin sa'yo. Kaya kanina pa namin sinasabi, huwag kang basta-basta kakain sa mga handa nila. Hindi nila tayo katulad, Apo. Ang mga katulad nila, lalo na ang pamilya ni Mabel, ay mga nilalang na namumuhay sa dilim. At ang pagkahumaling mo sa kanya, bahagi yun ng plano nila, parang gawing isa ka sa kanila. Sila ay mga aswang. Mga aswang sila, Apo. Pero mahal ko po si Mabel, Lo. Hindi ko alam na ganito. Lo, anong gagawin ko ngayon? Iwasan mo na maging parte ng laro nila. Magdesisyon ka na ngayon, Louie. Gumising ka. Yang pagmamahal mo kay Mabel, alam kong hindi yan totoo. Kilala kita mula ulo hanggang paa, pare. Alam ko ang mga tipo mong babae. Pero yan, imposible talaga magustuhan mo. Hinawakan ni Lolo Banong ang apo sa balikat. Apo, mahalaga ang desisyon mo ngayon. Pero tandaan mo, hindi mo maaaring baliwalain ang nalaman mo. Kung pipiliin mong manatili sa kanya, kailangan yakapin mo rin ang mundo nila. Isang madilim at mapanganib na mundo na wala ng balikan. Pilit na inintindi ni Louie ang sinabi ng dalawa. Ang dating masayang pamamanhikan ay naging bangungot sa paglipas ng mga oras. At ang inakala niyang pagmamahal ay napalitan ng takot at pagdududa. Lo, alam kaya to ni Mabel? Biglang napatingin si Louie sa gawin ni Mabel na abala pa rin sa pagtulong sa mga kamag-anak. Magagalit po ba kayo kung sasabihin kong mahal ko si Mabel, Lo? At hindi ko pwedeng... Hindi ko basta siya pwedeng talikuran. Tumayo si Lolo Banong at inilapag ang mangkok sa gilid. Tumitig siya kay Louie ng mariin. Biglang may tumugtog mula sa labas ng bahay. Pumailan lang ang isang malamyos na musika. Lumapit si Mabel kay Louie. Mahal, tara na sa labas. Doon na natin ituloy ang kasiyahan ngayong gabi. Tumayo ang binata at sinundan ang nobya maski nagdadalawang isip ito. Ang ganda ng kanta, di ba? Paborito ko ang kanta na yan, lalo na nung high school pa ako. Halika, sumayaw tayo. Ha? Nakakahiya eh. Nasa harap tayo ng pamilya mo. Bakit? Wala namang masama. Sige na, sayang yung kanta eh.
Napatingin ng bahagya si Louie sa mga tao na noon ay nakatingin lahat sa kanila. Bakit ka kasi nahihiya? Mas gusto nga nila yung ganito. Yung masaya tayo. Sige na please. Maski isa lang. Ay nako, ikaw talaga mahal oh. Sige na nga, pero isa lang ha. Yes! Sabi ko na eh. Hindi mo ko matatanggihan. Hinawakan ni Louie ang mga kamay ni Mabel habang inilalagay sa bewang niya ang isa pang kamay. Habang sumasayaw sila, nagsimulang magpalakpakan ang mga kapamilya ni Mabel. Lalo tuloy kinilig ang dalaga. Ang ganda mo ngayong gabi, Mabel. Nako, binubola mo na naman ako niyan eh. Pero sige, ikaw din naman. Bagay na bagay ang suot mo. Parang ang bango-bango mong tingnan. Salamat, mahal. Dahil sa nakitang kakaibang ganda ng nobya, ay bahagyang nakalimutan nito ang naging usapan nila ng kanyang lolo at ni Jun. Tila nawala ito sa sarili. Ang gabing ito, mahal, ay isa sa pinakamasayang gabi ng buhay ko. Salamat at tinanggap mo ako sa pamilya mo. Ang sarap marinig yan mula sa'yo, Louie. Gusto ko lang malaman mo na ikaw lang talaga ang mahal ko. Wala nang iba. At ikaw, magiging kaisa ka na namin. Magiging bahagi ka na ng pamilya. Magiging katulad ka na namin. Nang matapos silang sumayaw, ay umupo sila saglit at nagpahinga. Muling nagpatugtog ng masayang awitin naman, kaya ang ibang tao ay sumayaw din sa bakuran. Masayang masaya ang lahat, liban sa mga kasama ni Louie. Ang saya ng pamilya mo, no? Oo, ganito talaga kami. Gusto namin palaging masaya ang bawat okasyon. Maya-maya pa ay inaya ng mga kaanak niya si Mabel. Hinila nila ito sa gitna ng bulwagan at kasama nila itong sumayaw. Muling bumalik si Louie sa kanyang mga kasama. Hanep pa, bilib na talaga ako sa'yo. Para bang hindi na talaga kita kilala. In love ka sa babaeng yun. Nakalimutan mo na ba kagad yung pinakain niya sa'yo? Yak! Ha? Napag-usapan namin kanina ng mga kasama natin na ipainom na sa iyo itong tubig na may espesyal na dasal at orasyon para mapalayas na yung espiritual na kapangyarihan ng gayuma dyan sa katawan mo. O eto, inumin mo na para magising ka dyan sa panaginip mo. At teka lang po, anong gayuma po ba ang sinasabi niyo? Hindi ko po maintindihan eh. Kailangan mo makita ang panlulokong ginagawa sa iyo ni Mabel. Lo, hindi niya po ako niloloko. Mahal ko talaga siya. Eh di subukan mo. Inumin mo na para matapos na tayo. Oo nga naman, tol. Dali na, inumin mo na. Para sa'yo din yan. Pati ba naman ikaw, Jun? Huwag ka na magmatigas pa, tol. Napapansin mo ba ang sarili mo? Palagi na lang si Mabel ang nasa isip mo. Hindi na yan normal. Wala kang dapat ipag-alala, Apo. Hindi ka mapapahamak. Ako pa ba? Para sa'yo to, Louie. Sige na, ubusin mo. Kinuha ni Louie ang baso sa kanyang lolo at ininom nito ang tubig. Pagkatapos niyang inumin ang tubig, naramdaman ni Louie ang kakaibang init na gumuhit sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang dibdib. Napapikit ang kanyang mga mata ng mariin nang bahagyang makaramdam ng pagkahilo. O ano? Anong pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Teka, ba't ganun? Ano nangyayari sa akin? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Imulat mo ang iyong mga mata. Ngayon ay dahan-dahan mo na makikita ang totoo. Nang hindi lahat ng maganda sa paningin mo ay tunay na maganda. Iminulat ng binata ang kanyang mga mata. Teka, Lo, anong ibig niyong sabihin na totoo? Tingnan mo ang iyong paligid. Tingnan mo sila. Pagmasdan mo ng maigi ang iyong nobya. Hindi totoong maganda si Mabel. Hindi siya maputi at lalong hindi siya sexy. Magulo rin ang kanyang buhok. Ang kanyang muka ay mabangis. Kabaligtaran ng dati niyang anyo na napakaamo at tila anghel. Ipinikit ni Louie ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakaling namamalikmata lamang siya
sa kanyang mga nakikita. Kung ano man ang makita mo sa lugar na ito, Apo, ay piliin mong manahimik at umaktong wala kang alam. Para di magkagulo. Pag-usapan na lang natin ito sa bahay pag nakauwi na tayo. Kailangan nating makauwi ng ligtas. Naiintindihan mo ba, Apo? Bakit ganito, Lo? Ano nangyayari? Huminahon ka. Huwag kang masyadong maingay at baka may makapansin sa'yo. Pero Lon, sakit-sakit po nito. Niloko niya ako. Alam kong marami kang tanong sa ngayon, pero iisa-isahin naming ipaliwanag sa'yo mamaya. Ang mahalaga sa ngayon ay matapos ang gabing ito ng pamamanhikan na hindi nila nalalaman na alam mo na ang totoo. Dahil kapag nalaman nila, Apo, maaari tayong mapahamak. Tumango at napalunok ang binata sa sinabi ng kanyang lolo. Sige po, Lo. Susundin ko kayo. Paglingon ng binata sa paligid ay unti-unting nag-iba ang itsura ng mga tao doon. Ang kanilang mga ganda ay nawala at unti-unting lumitaw ang kanilang tunay na anyo. Maputla at manipis ang kanilang balat. Malalalim ang kanilang mga mata na parabang nanlilisik. Nakita niyang nagbubulungan si Mabel at ang ilan sa mga kapamilya nito. Napapamura na lang ang binata sa kanyang nakikita. Ang lahat ng to, isang kasinungalingan lang pala. Apo, ngayon ay alam mo na, ang mga taong nakatira dito, hindi sila ordinaryo, kaya kailangan natin mag-ingat. Nakasalalay ang buhay nating lahat sa kung paano mo sila pakikitunguhan. Paano niya nagawa sa akin to, Lo? Paano niya akong nagayuma? Napakasimple lang. Sa pagkain, nilalagyan niya ng gayuma ang pagkain o inuming ibibigay niya sa'yo. Kapag kinain mo yon, unti-unti ka nang maaakit sa kanya at mas lalong magiging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Pero bakit ako, Lo? Simple lang, pare. Simple lang ang tanong mo. Kasi alam niyang di ka niya makukuha kung di ka niya magagayuma. Alam niyang di ka mai-inlove sa kanya. Galing ka sa lungsod, anak mayaman at mataas ang antas sa buhay. Wala siyang laban sa ibang magagandang babae dito sa atin. Bakit, sa tingin mo ba yung itsura niyang yan ay magugustuhan mo? Aswang sila, Apo, at may ka silang manlinlang ng tao. Ang nakikita mo magagandang anyo nila ay isang ilusyon lamang. Kaya rin hindi nila ginagalaw ang mga pagkaing dala natin dahil magiging sumpa sa kanila ang pagkain ng ordinaryong tao, lalo na yung mga nilagyan ng bawang. Ayaw na ayaw nila nun. Kaya pala, ganun na lang ang pakikitungo nila sa atin. Hindi sila tumikim ng mga dala nating pagkain. At yung mga bata, napapatakip pa ng ilong kapag nilalapitan nila to. Lahat pala ng yun ay palatandaan na hindi po sila tulad natin. Tama ka, Apo. Hindi nila maaatim ang amoy ng bawang. Abay, tagtarin ba naman ni Marcin ng bawang ang pagkain na yon? Pero Lo, paano po ang kasal namin? Ikaw ang magdidesisyon niyan, Louie. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi ka nababagay sa mundo nila. Kung pipilitin mong ituloy ito, magiging bahagi ka na ng kanilang lihim at hindi ka na makakabalik pa sa normal mong buhay. Tahimik si Louie habang iniisip ang lahat ng sinabi ng kanyang mga kasama. Hindi niya maisip kung paano siya nakapasok sa ganitong sitwasyon. Ang pagmamahalan na inakala niyang totoo ay isa palang malaking kasinungalingan. Isang laro ng mahika at ilusyon. Muling pinaalala ni Lolo Banong kay Louie ang ilang mahalagang bilin bago sila tuluyang umalis. Bahagya pa siyang nagulat nang bigla siyang lapitan ni Mabel at hawakan ang kanyang kamay. Noon lamang niya napansin ang magaspang nitong palad, malayo sa dating malambot na kamay na nakasanayan niyang hawakan. Tila isang hindi maipaliwanag na kaba ang pumuno kay Louie. Ngunit pinili niyang itago ang kanyang nararamdaman. Sa halip, nagpakitang normal siya at hindi nagpahalata na tila may nakikita na siyang kakaiba. Magiliw siyang nagpaalam sa dalaga.
Talaga bang hindi na kayo mapipigilan? Ba't ba kasi napakabilis naman ng oras? Pasensya ka na, mahal ah. Kailangan na naming umuwi kasi talagang malalim na rin ang gabi. Tignan mo yung mga kasama ko, oh. Pare-parehong matatanda na. Pero huwag ka mag-alala. Babalik naman kagad ako bukas para makasama ka. Sigurado ka ha? Babalik ka, mahal ha? Bigla siyang niyakap ni Mabel at hinalikan ang kanyang mga braso na tila nang gigigil pa. Tila gumapang ang malamig na kilabot sa bawat sulok ng kanyang katawan. Bawat haplos ni Mabel sa kanyang braso ay nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na pandidiri. Ang damdamin niya ay biglang nag-iba. Ang dating malambot na kamay na nagpapakalma sa kanya ngayon ay sobrang gaspang na. Ang dating mga yakap na nagbibigay sa kanya ng ginawa ay para ng isang tanikala na di niya alam kung paano tatakasan. Bigla niyang naamoy sa hininga ng kasintahan ang amoy ng sabaw na inihain sa kanya. Para bang muli siyang binuhusan ng malamig na tubig at hindi niya napigilan ang sarili. Bigla siyang napahawak sa kanyang bibig. Pilit na pinipigil ang pagsusuka. Ngunit hindi niya ito naitago ng tuluyan. Napayuko siya at nagsuka sa gilid. Ikinagulat naman ni Mabel ang nangyaring yon. Louie! Louie, ano nangyayari sa'yo? Patuloy sa pagsusuka ang lalaki, lalo na't naalala niya ang uod at karne ng tao na kinain niya kanina. Masama ba ang pakiramdam mo? Sabihin mo naman sa akin, mahal. Wala to, Mabel. Baka napasobra lang ako ng kain kanina. Ha? Ang konti nga lang na kinain mo eh. Gusto mo bang magpahinga na muna sa bahay? Tatawag ako ng manggagamot para tignan ka. Hindi na. Huwag na. Kailangan na naming umuwi. Nandiyan naman si Lolo Banong kaya okay lang ako. Kaya akong gamutin ng lolo ko. Albularyo siya eh. Ano? Albularyo ang lolo mo? Nako, patay na. Oo, iya. Isa nga akong albularyo. Dati yon. Matagal na yon. Konti lang naman ang alam ko sa panggagamot. Limitado lang sa panggagamot na mga, alam mo na, yung mga herbal. Ganun po ba? Mabuti naman. Ayos na ako, mahal. Salamat sa pag-aalala mo, ha. Pero kailangan na talaga naming umalis. Magpahinga ka na rin. Babalik ako bukas. Sige na nga. Mag-iingat kayo sa daan, ha? Pagkasakay nila sa sasakyan, napansin ni Louie na nanahimik ang lahat. Habang papaalis ang sasakyan nila, nakita niyang bitbit ng isang kaanak ni Mabel ang pagkain dala nila at inilabas ito sa bahay. Sa halip na kainin ito o itabi, itinapon ng mga ito sa kanilang bakuran na parabang basura lang. Doon nakaramdam ng tila pagngingit-ngit ang binata. Napamura siya ng malakas. Mga hayop! Mga manluloko! Mga bastos! Louie, pare. Kumalma ka lang. Pinaandar na ni June ang kanilang sasakyan. Ngunit habang pinapainit pa nila ang makina, hindi na makatiis si Louie. Lolo, pwede bang paisa lang? Anong paisa? Biglang bumaba ang binata ng sasakyan at muling binalikan ang nobya. Subalit imbis na halik at yakap ang gawin nito, ay binigwasan niya ito ng isang malakas na suntok. Bumagsak sa lupa si Mabel. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Maging si Louie ay biglang natahimik sa kanyang nagawa. Napansin niyang nakatingin sa kanila ang mga kaanak ni Mabel at may ilan na ring papalapit. Ang mga katawan nila ay nagsimulang yumuko. Ang kanilang mga braso at binti ay unti-unting humaba. Ang mga kamay at paa ay nagkaroon ng matatalas na mga kuko. Ang balat nila ay napalitan ng makapal na balahibong itim at ang kanilang muka ay kahawig ng isang dambuhalang aso. Ang ina ni Mabel, ang kanyang panga ay bumuka ng higit sa inaasahan. Naglalaway at nagpakawala ng isang nakakatakot na alulong. Umalingaw-ngaw ito sa katahimikan ng gabi. Si Mabel naman na nasa tabi ni Louie ay tumingin sa kanya.
Napaatras si Louie nang makita ang matatalas nitong mga pangil sa bibig. Totoo nga. Isa kang ang aswang. Pangit na aswang. Napaatras si Louie, nanginig sa takot, habang pinagmamasdan niya ang dating nobya at ang grupo ng mga naglalakihang aso. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang likod. Ang mga aswang na aso naman ay sabay-sabay na umalulong. Tara na pare! Tara na! Kailangan na natin makaalis dito! Hinila ni Jun si Louie papunta sa sasakyan. Halos makaladkad na ang binata sa bilis ng paghila sa kanya. Ngunit hindi na siya kumontra. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Kaagad na pinaharurot ang sasakyan. Ang mga aswang sa likod nila ay patuloy na umaalulong. Ang tunog nila ay parang isang babala na hindi sila basta-basta makakaalis. Pasensya na. Di ko alam na ganito ang mangyayari. Bakit mo naman kasi sinuntok? Payapa na nga sana tayo makakaalis eh. Inisahan mo pa. Kasi ang pangit eh. Loko! Mukha naman nag-enjoy ka eh. Tama na nga yan. Tingnan nyo. Sinusundan tayo ng mga aswang. Naku, naloko na. Anong gagawin natin, Lo? Makulit ka kasi. Sabi na huwag ka na mag-react sa kung ano makikita mo. Di ka pa rin nakapagpigil. Ay, Justing batang ito. O sa mga kasama, nakahanda ba kayo? Malakas ang boses ng dalawa nilang kasamahang matandang albularyo. Nakahanda sila sa maaaring maging laban. Naglabas sila ng kanilang mga gamit, mga buntot ng pagi, pana, at nagsuot ng kani-kanilang mga agimat. Paglingon ni Louie sa kanilang likuran, ay mabilis na nagtatakbuhan palapit sa kanila ang mga dambuhalang aso na may mga nagbabagang mata. Hinahabol pa rin nila tayo. Hindi sila titigil. Jun, bilisan mo magmaneho. Dalian mo. Oo na. Alam ko. Binibilisan ko na nga para hindi nila tayo maabutan eh. Hanggat di tayo humihinto, ligtas tayo. Paglingon niya sa mga kasamang albularyo, pare-parehong nakapikit ang tatlo at nagdadasal. Pagtingin ulit ng binata sa likuran, ay nakita niya ang isang aso na napakabilis tumakbo. Malakas ang tahol nito at sa isang iglap, nakasampa ito sa loob ng sasakyan nila. Pagkakita ni Louie sa aswang, agad siyang sumigaw. May nakapasok na, Lo! Diyos ko po! Ang tatlong albularyo, bagamat nakapikit at nagdarasal, ay mabilis ang naging pagkilos. Agad na iwinasiwas ni Kamarsing ang hawak nitong buntot ng pagi patungo sa aswang. Umalulong ng malakas ang aswang, sabay na paatras, ngunit hindi pa rin ito tuluyang napaalis sa sasakyan. Ang asin, Louie! Ikalat mo ang asin! Habang sinasabi ito, ay inihanda ni Lolo Banong ang kanyang pana na pinahira niya ng langis na gawa sa mga halamang gamot at nyog. Tinarget niya ang aswang sa dibdib, ngunit mabilis itong nakaiwas. Tumalon ng aswang papunta sa driver na si Jun. Huwag dito! Huwag dito, hoy! Hindi ko makontrol ang jeep! Tulungan niyo ako! Mabilis namang kumilos si Louie. Kinuha niya ang asin at ibinato sa katawan ng aswang. Nang tamaan ito, muling napaungol ito na parang nasasaktan. Muling iwinasiwas ni Kamarsing ang buntot ng pagi at tinamaan sa paa ang asong aswang. Dahilan para mawalan ito ng balanse at nakabitaw kay Jun. Napaatras ng napaatras ang aswang hanggang sa tuluyan na itong nalaglag mula sa jeep. Pagkalaglag ng aswang, agad na pinatakbon Jun ang jeep ng mas mabilis pa. Ramdam na ramdam ang papataas na tensyon sa loob ng sasakyan. Ang mga matatandang albularyo, si Kamarsing at Lolo Banong, ay nagpalitan ng seryosong tinginan. Hindi basta-basta titigil ang mga yan. Kailangan natin maganda ng mas malakas na proteksyon. Dinukot ni Lolo Banong ang isang maliit na garapon mula sa kanyang bag. Nandoon ang langis na may halong mga durog na dahon ng sampalok, tawas at iba pang halamang gamot. Mabilis niya tong pinahid sa bukana at sa paligid ng jeep habang binibigkas ang isang orasyon. Mabisa itong pantaboy sa kanila, pero hindi tayo dapat maging kampante. Sa likod naman
ay patuloy na nakabantay si Louie. Hawak pa rin ang timba ng asin. Nang tumingin siya sa likod, nakita niyang muli ang mga aswang na aso. Mas marami kaysa kanina. Galit na galit ang kanilang mga anyo. Lo, nandiyan na naman po sila. Mas marami po sila ngayon. Nagsimula na namang magdasal si Kamarsing habang inihahanda ang buntot ng pagi. Kasabay nito, inilabas ni Lolo Banong ang isang malaking kandila at sinindihan ito gamit ang posporo. Himala namang maski malakas ang hangin mula sa labas ng umaandar na jeep, ay hindi namatay ang sindi ng kandila. Makakatulong ito para masilaw sila at hindi nila tayo makita. Ngunit lahat ng pagsisikap nila ay nawalan ng saysay nang biglang isang aso ulit ang nakasampa sa jeep at naabot nito ang binti ni Louie. Ah! Kinagat ako, Lo! Tulong! Tulungan niyo ako! Agad na tinusok ng kasamaan nilang si Kadindo ang tagiliran ng aswang gamit ang punyal na may kakaibang talim. Naghiyawan ng lahat sa loob ng jeep nang muling tumilapon ang kalaban sa labas. Apo! Ayos ka na ba? Napakasakit po, Lo! Malapot at maitim ang dugo na lumalabas mula sa sugat ng binata. Hindi tumatalab ang mga pangontra natin sa kanila. Jun, bilisan mo pa ang pagpapatakbo. Kailangan natin matakasan ang mga aswang na yan o di naman kaya mailigaw natin. Opo, Lolo Banong. Humawak kayo mabuti. Naramdaman nilang umaalon ang sasakyan habang tinatahak ang baku-bakong daan. Tumatalbog ang bawat pasahero sa loob sa bawat lubak na madadaanan. Kumakalampag ang jeep na animo anumang oras ay bibigay na. Ang mga matatandang albularyo ay napakapit ng maigpit habang nakanganga ang mga bibig nito. Ay ko! Diyos ko! Matitibag na ata mga buto ko! Sabi nito habang panay ang talbog sa upuan. Si Kadindo naman at Kamarsing ay halos magpalitan na ng muka dahil sa maigpit nilang yakapan. Ang sombrero ni Kadindo ay tumalsik pa sa balikat ni Louie. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ni Louie sa kanyang sugat, ay nagawa pa nitong matawa ng palihim. Pero napahigpit din siya ng hawak sa balde ng asin dahil baka mahulog pa ito at mas lalong magkaaberya. John! Ano ba naman ito? Biyahing impyerno na ba ito? Sabi niyo po kasi bilisan ko eh. Sa kabila ng sitwasyong kinakasadlakan, ay nagawa pa rin ng mga tao sa loob na pagtawanan ang kanilang naging sitwasyon. Sa wakas, ay narating nila ang isang maliwanag na bahagi ng kalsada. Unti-unting nawala ang mga humahabol sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Louie. Pero nang marating nila ang tapat ng bahay ni Lolo Banong, ay hindi sila huminto. Ituloy mo lang ang pagmamaneho mo, Jun. Hindi tayo pwedeng huminto dito dahil tsak na mahahanap nila tayo dito. Doon tayo kina Dindo sa kabilang baryo. Pero Lo, may mga gamit pa po ako naiwan sa bahay niyo. Ang mga gamit mo, iho, napapalitan yan. Kahit nagaano pa kahalaga yan. Pero ang buhay ay isa lang. Saka kailangan ka na magamot, apo. Ang sugat na galing sa kagat ng aswang ay lubhang delikado. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Louie. Unti-unting nagsara ang talukap ng kanyang mga mata. Pero bago siya tuluyang makatulog, narinig pa niya ang lolo niya na nagsalita. Kailangan namin maalis ang markang inilagay sa'yo para matapos na ang ugnayan mo sa mga aswang na yan. Hindi na nakapagtanong pa si Louie kung ano ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Habang patuloy sa pagmamaneho si Jun, palihim itong tumingin sa likod. Sa tulog na si Louie, napansin niyang tila pawisan ito kahit malamig ang hangin sa loob ng sasakyan. Lolo Banong, sigurado po ba kayong maayos na si Louie? Mukhang malala na ang lagay niya. Yan ang epekto ng kagat at gayuma ng mga aswang. Pero huwag kang mag-alala, Jun. May paraan pa para mailigtas siya. Nagising si Louie sa isang pamilyar na lugar. Una niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang katawan at ang bahagyang pagkirot ng kanyang sugat sa binti. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin sa paligid at nakita ang kisame na yari sa kawayan.
Maliwanag na rin ang paligid at mataas na ang sikat ng araw. Amoy niya ang halimuyak mula sa mga pinakukuloang halamang gamot. May mga nakita din siyang isang estante na puno ng mga kulay berde at dilaw na likido na nakalagay sa mga botelya. Napansin din niyang ang mga dingding ng bahay ay napapalamutian ng mga anting-anting, rosaryo at mga dahon ng nyug na tila inilagay para sa proteksyon. Sa isang sulok naman ng bahay, may altar na puno ng mga imahe ng santo, kandila at insenso na mahinang umuusok. Nasaan ako? Nakita niyang papalapit si Lolo Banong at isang matanda na nakasuot ng lumang kamiseta at salakot. Ang lalaki ay may hawak na baston na may nakaukit na mga kakaibang simbolo. Salamat naman at gising ka na, Apo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo mahina pa po at makirot pa po ang sugat ko. Ay siya nga pala. Narito tayo sa bahay ni Kadindo. Kaming tatlo ni Marsing ang nagtulong-tulong para maalis ang sumpa ng kagat ng aswang. Si Kadindo ay yumuko kay Louie. Tinitingnan ang kanyang kalagayan. Ay, Diyos ko, ang batang ito. Mabigat ang bit-bit mong sumpa. Mabuti talaga't naagapan ka. Pero hindi pa tayo tapos. Kailangan maalis ang markang iniwan ng aswang sa katawan mo. Sinubukan bumangon ni Louie, ngunit pinigilan siya ni Kadindo. Habang nakahiga, napansin ni Louie ang malaking kawa sa gitna ng silid, kung saan may pinakukulo ang mga dahon at ugat. Ang usok mula rito ay tila may kakaibang amoy, mapait at malalasahan mo ang hangin sa bawat hinga. Lolo Banong, ano ba talaga nangyari sa akin? Louie, Apo, ang kagat ng aswang ay hindi lang pisikal. Isa tong marka na kumukonekta sa kanila. Nasa kritikal na sitwasyon ka ngayon. Kailangan natin maalis ang lahat ng sumpa bago pa nila maituloy ang plano nila sa'yo. Ano po? Kung ganun ay hindi pa pala tapos to? Ganun na nga, Apo. Hindi lang kasi sila aswang. May ilan sa kanila na marunong di mangkulam at yung marka nila sa iyo ang siyang magiging dahilan para masaktan kanila at mapaghigantihan. Ayokong danasin mo ang lupit ng kanilang parusa, Apo. Kaya ngayon pa lang ay sisimulan na namin na linisin ang katawan mo at tanggalin ang lahat ng anumang sumpa na itinanim sa iyo. Sinimulan ng 3 albularyo ang kanilang gawain. Nagsimula sila ng ritual para linisin ang katawan ni Louie at tanggalin ang sinasabing marka ng aswang. Una, inilapit nila ang binata sa kawa na may kumukulong tubig na may mga halamang gamot. Ang usok nito ay tila umiikot at unti-unting binalot ang lalaki habang nakaupo sa isang bangkong kawayan. Abay, Louie, magtiwala ka lang sa amin na. Ang gagawin namin sa iyo ay maaaring masakit. Pero kasi ito lang ang tanging paraan para maputol ang koneksyon mo sa kanila. Hinawakan ni Lolo Banong ang balikat ni Louie, habang si Kadindo naman ay nagsimula na magbasa ng mga orasyon mula sa lumang libro. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit bawat salitang binibigkas niya ay parang dumadagundong sa paligid. Sa bawat salita, lalong lumalakas ang hangin sa silid at ang mga anting-anting sa dingding ay bahagyang gumagalaw. Kumuha si Kadindo ng isang matalas na kutsilyong gawa sa pilak at itinapat ito sa balat ni Louie kung saan nakita ang kagat ng aswang. Muli niya itong sinugatan paikot sa sugat. May itim na likidong lumabas sa mga hiwa at may napakabahong amoy. Napapikit si Louie sa tindi ng kirot, ngunit tiniis niya yon. Huwag kang matakot, Apo. Dahil ang itim na likidong yan, ang sinasabi naming marka ng aswang na itinanim sa'yo. Kailangan natin palabasin ang lahat ng yan. Habang patuloy sa paglabas ang itim na likido, iniabot ni Kadindo ang isang dahon ng banaba na binasa sa langis ng nyog. Ipinalibot niya ito sa sugat ni Louie at muling bumigkas ng mga dasal. Sa bawat ikot ng dahon, ang likido ay parang natutunaw at nawawala. Sunod, kinuha ni Kadindo ang isang pulseras na gawa sa buntot ng pagi at isinuot ito sa kanang pulso ni Louie.
Ang pulseras na ito ang magsisilbing proteksyon mo. Pero hindi to sapat kung hindi ka mag-iingat. Iwasan mo ang anumang kaugnayan sa kanila, lalo na ang Mabel na yon. Matapos ang ritual, pinainom nila si Louie ng sabaw mula sa kawa. Mapait ito, ngunit pakiramdam niya ay tila mas gumaan ang kanyang pakiramdam sa bawat paglagok. Tapos na po ba? Hindi pa, Apo. Ang huli ang pinakamahalaga. Ang pagselyo sa iyong espiritual na proteksyon. Kumuha si Lolo Banong ng itim na kandila. Sinindihan ito at inilagay sa harapan ni Louie. At habang umaapoy naman ang kandila, bumigkas si Kadindo ng dasal sa wikang Latin. Saka hinaluan ng sinaunang salitang hindi naiintindihan ni Louie. Sa huling bahagi ng ritual, ang kaidila ay pumutok at naglabas ng usok na kulay puti. Tapos na. Ang marka ay wala na sa'yo. Ngunit mag-iingat ka pa rin. Hindi tayo pwede magtiwala na titigil na sila. Kailangan mong lumayo sa lugar na ito at huwag na babalik. Makinig ka sa amin, Apo. Huwag ka nang babalik dito kahit na anong mangyari. Umuwi ka na sa inyo pag lumakas ka. Pagkalipas nga lang ng ilang araw, nang tuluyang makabawi ng lakas ang binata, ay umuwi na ito sa lungsod at di na kailanman iniapak ang mga paa sa lugar na yon. Nang mamatay ang lolo Banong niya, ay tanging ang mga magulang na lamang niya ang umuwi sa Negros para dumalo sa libing. Si Louie naman, sa kabila ng kagustuhan niyang magbigay-pugay sa alaala ng kanyang lolo, ay pinanatiling sundin ang huling habilin sa kanya ng matanda. Isang sulat ang iniwan ni Lolo Banong bago siya pumanaw. Sinasabi nito sa sulat na wag nang babalik dahil ang pamilya ni Mabel ay palaging nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Patuloy silang nagbabantay na tila nagtatanod. Kaya naman alam niyang tama ang naging desisyon niya, ang manatili na lamang sa malayo.